Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rita. 24 na taong gulang at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong nagtrabaho ako bilang masahista sa bahaging Nueva Ecija, kung saan nakilala ko ang isang mayamang magpapalayok na nakapagbigay sa akin ng matinding takot at kamuntik nang pumatay sa akin. Tandang-tanda ko pa noong taong 2013. Nagbakasyon ako sa bahay ng aking tiyo at tiyahin sa bahaging Nueva Ecija. Sa mga panahong nagbabakasyon ako ay naisipan nila akong tulungang makapaghanap ng pagkakakitaan upang maging makabuluhan naman ang aking pagbabakasyon. May sarili na rin pamilya ang mga anak ng aking tiyuhin at kung saan saang probinsya na nakatira, kaya naman naiwan na lang silang mag-asawa na namumuhay sa Nueva Ecija. Hindi ko pa naiisipang umuwi sa Maynila sa aking mga magulang. Katatapos ko pa lang sa kolehiyo at noong una ay wala pa akong napupuso ang pag-a-applyan ng permanenteng trabaho dahil gusto ko munang makapagpahinga at makapagbakasyon, kaso ay naisip ko na kailangan kong tumulong sa panggastos sa bahay ng aking mga kamag-anak. Nahihiya ako na pakainin nila ako sa araw-araw at wala akong naiiambag sa kanila. Kaya naman pumayag na rin ako sa tulong ng tiyuhin ko na maipasok ako sa trabaho. At kahit paano ay mahasa ang isip ko sa ibang bagay. Kaya naman nagpursige akong mag-ipon ng lakas ng loob upang makapagtrabaho. Eksaktong may maliit na massage spa ang kaibigan niya at tinuruan ako kung paano magmasahe ng mga kliyente. Makalipas ang isang buwan ay nasanay na din ako at marami na rin ang tumatangkilik sa pagmamasahe ko. Maraming nagpapamasahe sa akin at natutuwa ako na nabibigyan ko sila ng sapat na serbisyo. Bukod pa doon ay may naibibigay din akong pera sa aking tiyo at tiya. Kahit paano ay nakakatulong yun sa aming mga gastusin. Wala pa akong nobyo noon, pero talagang habulin daw ako ng mga lalaki at madalas na nakapukaw ng atensyon dahil mistisa at medyo may katangkaran din naman ako. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, ngunit may natural po akong taglay na kagandahan at malakas din ang karisma ko. Noong una ay may nagtangka sa aking manligaw. Isa sa mga katrabaho ko ring masahista. Subalit inunahan ko na siya at diretsahan kong sinabi na tanging pagkakaibigan na lang ang pwede kong maibigay sa kanya, sapagkat wala pa sa isip ko ang pumasok sa relasyon. Marami pa akong dapat patunayan sa sarili ko at gusto ko pang maabot ang mga pangarap ko. Sa awa naman ng Diyos ay naunawaan niya ako at wala namang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Nananatili siyang kaibigan ko, pero ibinaling na niya sa ibang babae ang kanyang atensyon. Pero sa kabila nun, may mga agam-agam pa rin ako sapagkat nasa malayo akong lugar at hindi ko kilala ng lubusan ng mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. Mabuti na lang at simula noong umalis ako sa Maynila ay may ipinamana sa aking tansong punyal ang aking ama na nagsisilbing proteksyon ko. Wala pa naman akong aswang na nakakaengkwentro sa matagal kong pagbabakasyon, pero mabuti na rin ang nag-iingat. Madalas na nagtutungo ang isang mayamang negosyante at magpapalayok na si Ginoong Sebastian sa massage spa at nagpapamasahe. Naikwento pa ng kaibigan kong masahista na may lihim daw sa aking pagtingin ng naturang magpapalayok. Kaya naman dumadalas ang pagpunta nito sa massage spa. Sa tingin ko naman ay hindi pa siya ganoon katanda kahit nasa 40 pa ang kanyang edad. Kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Buhay na buhay ang maiitim na mata at talagang masasabi ko na gwapo at makisig siya noong kabataan pa niya. Wala pa siyang masyadong kulubot sa muka at pansin ko na medyo malakas ang kanyang sex appeal. Kaya naman hindi nakapagtataka na may mga kababaihan pa ring napapatingin at napapasulyap sa kanya. Mayaman at makapangyarihan, medyo nahihiya ako sa ipinapakita niyang kabutihan sa akin.
dahil baka lahat yun ay may kapalit. May mga pagkakataon pa na nagbibigay siya sa akin ng regalo sa tuwing napapadaan siya sa aming pwesto. Hindi ko naman siya matanggihan sapagkat natatakot ako na baka magalit o magtampo siya sa akin. Naging regular customer namin siya at talaga namang paborito niya akong masahista. Binibigyan pa niya ako ng tip sa tuwing nagpapamasahe siya sa akin. Binibiro pa ako ng mga kasamahan ko na mukhang kursunada ako ng mayamang negosyante. Kaya mabuti pa daw na kagatin ko kung may iaalok man siya sa akin. Kahit pa daw ang katawan ko ang ibigay ko sa kanya. Dahil limpak-limpak na salapi daw ang magiging kapalit nun. Hindi ko naman pinapansin ang mga sinasabi nila. Dahil hindi ako manggagamit o mukhang pera. At isa pa sa malinis na paraan ko gustong magtagumpay sa buhay. Labag din sa kalooban ng Diyos ang ganoong uri ng gawain. Kaya hindi ako basta-basta pumapayag at nagpapaniwala sa mga sinasabi nila sa akin. Para sa akin mabait at malinis ang intensyon sa akin ni Ginoong Sebastian. At walang halong mali siya ang pakikipagkaibigan niya. Kaya hindi ko binibigyan ng anumang kahulugan ng mga pinapakita niyang kabutihan. Minsan nagpamasahe siya sa akin at inimbita niya ako sa kanyang bahay. Hindi naman ako makatanggi dahil talagang napakabuti niya sa akin. At nakukulitan na rin ako sa pagiging matyaga niyang manghikayat sa akin. Kaya naman tinanggap ko na rin ang kanyang alok. Alam ng tiyuhin ko na madalas na nagpapamasahe sa akin si Ginoong Sebastian. Ngunit bukod doon ay wala na akong ibang ikinikwento sa kanya. Ayoko rin naman na masira ang tiwala niya sa akin at pag-isipan niya ako ng masama. Pero pinaalalahanan niya ako na wag basta magtiwala sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. Pinayuhan niya akong magbaon ng bawang at kalamansi sa trabaho sapagkat marami na rin palang mga naglipa ng aswang noon sa Nueva Ecija at ayaw niyang may masamang mangyari sa akin, lalo pat kargo nila akong mag-asawa. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa ipinamana sa aking tansong punyal ng aking ama. Nagalak siya at nasabi niyang maswerte ako at pinagkatiwala sa akin ng tatay ko ang tansong punyal na buhat pa sa aking lolo na ipinagkaloob sa kanya ng mga ninuno naming mga albularyo. Noong una ay talagang namangha ako sa mga kwento sa akin ng tiyuhin ko. Kaya naman ganoon na lang ang pagrespeto ko sa kanya. Sumunod ako sa mga tagubilin niya, ukol sa pag-iingat sa tansong punyal, maging sa pagdadala ng kalamansi at iba pang pangontra sa mga aswang at masasamang elemento. Parati na akong nagbabaon ng kalamansi sa loob ng aking bag, kasama ang tansong punyal na pabaon sa akin ng tatay ko sa tuwing pumupunta ako sa trabaho o maging sa mga puok pasyalan o bahay ng aking katrabaho. Pinaalalahanan ko ang sarili ko na hindi ako sinilang sa Nueva Ecija. Isa lang akong dayo at wala akong nalalaman sa mga kakaibang nilalang o mga estrangherong naninirahan doon. Kaya kinakailangan kong protektahan ang aking sarili, lalo pat babae ako. Sumapit ang araw ng Sabado at nasurpresa ako noong sinundo ako ni Ginoong Sebastian sa aking trabaho upang magtungo kami sa kanyang bahay. Pinagbubulungan kami at kinikilig pa ang mga katrabaho ko habang pinagmamasdan kaming dalawang nag-uusap. Mabuti na lang at eksaktong pauwi na ako at katatapos kong magmasahe sa huling kliyente. Naiilang pa ako dahil hindi ako nasanay na sumama sa mga estranghero, lalo pat kinakailangan ko pang sumakay sa isang magarang kotse. Malaki rin ang paggalang ko kay Ginoong Sebastian kung kaya't pumayag na ako sa imbitasyon niya at nagpaalam na ako sa aking mga katrabaho. Sumama ako kay Ginoong Sebastian at pagkalabas namin sa massage spa ay dumako kami sa lugar kung saan nakaparada ang kotse. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pumasok ako sa loob samantalang si Ginoong Sebastian naman ay pumwesto sa driver's seat. Pinaandar niya ang makina at binaybay namin ang kahabaan ng highway hanggang sa makarating kami sa malawak na bakuran ng kanyang bahay. True story yun at talagang masasabi ko na totoong mayaman siya. Subalit napansin ko na walang ibang taong sumalubong sa amin.
Naisip ko na baka nagsusulo lamang siya sa isang malaking bahay. Dinala niya ang magarang kotse sa garahe at pumasok kami sa loob ng kanyang bahay. Napapatulala ako sa lawak ng espasyo at antigong kagamitan sa loob ng bahay, pero ang mas lalong nagpahanga sa akin ay ang pagkikwento niya sa akin tungkol sa mga ginagawa niyang palayok na nasa loob ng kanyang basement. Ipinasyal niya ako sa basement na nasa ibabang bahagi ng bahay. Nakabalandra ang maraming magagandang tapayan, banga na ginagamit bilang sisidlan ng tubig, lutuan at imbakan para sa proseso ng pagbuburo. Subalit hindi kami nagtagal sa lugar na yon dahil kakaiba ang amoy sa paligid. Nakakasuka at talagang amoy makaluma, kaya bumalik na kami sa may sala. Nagpatuloy sa pagkikwento si Ginoong Sebastian at nalaman ko na marami pala siyang buyer at kahit sa ibang bansa ay tinatangkilik ang kanyang produkto ng mga banyaga. Lubos akong nagalak at nahumaling sa kanyang kasipagan at determinasyon, kaya nakamit niya ang pagiging matagumpay sa buhay. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang magtanong at mapuno ng kuryosidad ukol sa personal niyang buhay. Nagtangka akong magtanong sa kanya at sinubukan ko siyang tanungin kung mayroon na ba siyang asawa at mga anak. Napahalakhak siya sa aking katanungan. Tumugon siya sa akin at sinabing wala siyang asawa at mga anak. Dati-rati ay mayroon siyang nobya, kaso ay hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Paliwanag niya na wala pa sa isip niya ang magkaroon ng pamilya. Masaya siya sa pagiging binata at balak pa niyang mas palaguin ang kanyang negosyo. Mas mainam daw mag-ipon ng maraming pera kaysa magkaroon ng makukulit na mga anak. Maya-maya ay niyaya niya akong maupo sa mahabang sofa. Nagpasalamat ako sa kanya at magkasabay kaming umupo. Kasabay nun ay nag-umpisa na naman siyang magtanong sa akin. Inalok niya ako ng trabaho sa palagay kasi niya ay maliit ang sinasahod ko sa pagpapamasahe. At isa pa, sayang daw ang itsura ko kung mananatili ako sa pagiging masahista. Hindi ako kaagad nakasagot, pero sa puntong yun ay nanghinayang ako sa kanya. Mahirap at malungkot mag-isa. Mahalaga pa rin na makabuo ng pamilya at magtaglay ng mga anak na mag-aalaga hanggang sa pagtanda, pero napagtanto ko na walang plano si Ginoong Sebastian na magpatali sa isang relasyon at humarap sa responsibilidad bilang ama ng pamilya. Tinanong niya akong muli ukol sa iniaalok niyang trabaho, pero ngumiti na lang ako at sinabing pag-iisipan ko muna yung mabuti dahil gusto ko rin namang umuwi sa Maynila. Pagkatapos ng ilang buwan na pagtatrabaho ko sa massage para naman makapiling ang aking pamilya. Mukhang nakontento na siya sa mga sinagot ko. Maya-maya ay sumandaling tumahimik kaming dalawa. Habang nagmumuni-muni ako ng mga oras na yon ay pinagmamasdan ng kagandahan ng buong sala, ay napansin ko na bahagyang gumagapang ang mga daliri niya sa hita ko. At nakita ko ang malalaking bato ng ruby sa kanyang mga singsing. Kinilabutan ako at halos mamutla ako sa aking kinauupuan, pero hindi ako nagpahalata na naiilang sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa may naisipan siyang ideya at tinanggal niya ang pagkakahawak sa akin. Nagririgodo ng puso ko sa sobrang kaba, pero kahit paano ay nahimasmasan na lang ako nang tanungin niya ako kung gusto ko bang uminom ng wine. Tumango at ngumiti na lang ako bilang pagsang-ayon. Gumanti rin siya ng masiglang ngiti sa akin at nagtungo sa may lamesa kung saan kinuha niya sa istante ang mga nakatagong kupeta, gayon din ang isang bote ng imported na wine. Pagkatapos kumuha siya ng isang bucket na cube ice sa refrigerator. Habang abala siya sa paglalagay ng yelo sa bawat kupeta ay nag-umpisa akong magsalita upang mabasag ang matinding katahimikan. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga magulang o kung nabubuhay pa sila noong mga sandaling yon. Sa puntong yun ay magiliw naman siyang tumugon. Nabanggit niya sa akin na matagal na siyang naulila at siya na lang ang namumuhay sa malaking bahay na yon. Bahagya akong nalungkot at humingi ako ng paumanhin sa kanya. Ngumiti siya at sinabing hindi ko kailangang humingi ng paumanhin. Matagal na niyang natanggap na wala na ang kanyang ama. Pero sa kabila nun ay masaya siya na namatay na ang kanyang ina.
Nagulat ako sa sinabi niya. Napakunot-noo ako at napansin niya na naguluhan ako sa mga narinig ko kung kaya't binigyan niya ako ng malinaw na kasagutan. Batay sa paliwanag niya, malaki ang hinanakit niya sa kanyang ina. Hinding-hindi niya makakalimutan ang isang pangyayaring nagpabago sa kanyang buhay. 12 taong gulang pa lang siya noong mahuli lang mag-ama ang kanyang ina na may kahalikang lalaki sa loob ng bahay. Galit na galit ang tatay niya lalo nang mapansin niya na napakabata ng kabit. Nasaksihan ni Ginoong Sebastian kung paano sinaktan ng pisikal ng kanyang ama ang ina niya sa harap ng kabit nito. Pagkatapos ay dinala ng ama niya sa basement ang kanyang ina at kasunod nun ay hindi na niya alam kung anong nangyari dito. Hindi makatingin sa akin ng diretso si Ginoong Sebastian, pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang tinig. Nagtangka akong magtanong kung anong nangyari sa kabit ng kanyang ina. Hindi siya kaagad nakapagsalita at pakiramdam ko'y may kung anong lamig ang nanuot sa aking buong katawan. Hindi ko maipaliwanag pero sa palagay ko ay biglang nagbago ang aura ni Ginoong Sebastian. Mukhang mayroon itong tinatagong sekreto na hindi ko dapat malaman. Natahimik ang buong paligid at tila may kakaibang kilabot ang bumalot sa aking dibdib. Hindi ko malaman ang gagawin hanggang sa biglaang humarap sa akin si Ginoong Sebastian. Hawak ang 2 kupeta. Madilim ang ekspresyon ng kanyang muka at kita ko ang malademonyo niyang pagngisi sa akin. Bukod pa doon ay inilabas niya ang kanyang ngipin na napalitan ng matutulis na mga pangil. Nagsalita siya sa malalim at magaralgal na tinig at sinabi niyang pinatay at kinain niya ang kabit ng kanyang ina. Dumagundong ang malalakas na kaba sa aking dibdib at tahimik akong nalalangin na sana ay matunaw na lang ako mula sa aking kinauupuan. Hindi ko na dapat tinanong ang bagay na yun. Pakiramdam ko ay ikapapahamak ko pa ang labis na kuryosidad. Nag-uumpisang pumatak ang malalamig na pawis mula sa aking sentido. At hindi ko makontrol ang panginginig ng aking kalamnan. Napahalakhak siya nang mabasa ang reaksyon ng aking muka. Ramdam niya na mukhang naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Pero sa totoo lang mukhang maiihina ako sa pants sa sobrang takot at pag-aalala para sa kaligtasan ko. Nag-umpisa siyang magsalita at nabanggit niya sa aking may lahing aswang ang kanyang ama. Tumakas siya sa kanilang bahay at naiwan niyang mag-isa ang kanyang ama sa loob ng nakalak na basement. Nagtungo siya sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina at ito na mismo ang nagpalaki sa kanya. Inilayo siya nito sa lahat ng mga koneksyon sa kanyang ama kung kaya't wala na siyang nabalitaan ukol dito. Subalit hindi pa rin niya makalimutan ang nakaraan. Nananatili pa rin sa puso niya ang kanyang ina kaya tinanong pa rin niya sa kanyang tiyahin ang nangyari sa kanyang ama. Nagulat na lang siya nang malamang matagal na pala itong namatay. Nanlaban pala ito sa mga pulis na nakarating sa kanilang bahay kaya ito nabaril. Nang malaman niya ang buong katotohanan ay mas ninais niyang bumalik sa kanilang bahay at imbis na hayaan na lang na maging abandonado ang bahay, ay nagdesisyon siya na manirahan doon pagkatapos niyang makapagtapos sa pag-aaral. Bilang pagrespeto at pananariwa sa mga alaala ng kanyang mga magulang sa kabila ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Bumalik sa dati ang anyo ni Ginoong Sebastian. Umamo ang kanyang muka at wala na akong nakitang bakas ng pagkakahalimaw sa kanyang kabuuan. Marahil ay namalikmata lang ako sa aking mga nasaksihan. Nakita ko ang kaunting kalungkutan sa kanyang mga mata. Iniabot niya sa akin ang kupeta at parehas kaming tumungga ng wine. Kahit may bahagi pa rin ng isip at puso ko ang nangangamba at kinikilabutan ay pilit ko pa rin binubuksan ang aking bag upang patago kong kunin ang tansong punyal at ilang piraso ng kalamansi. Mabilis kong itinago sa loob ng damit ko ang punyal at inilagay ko sa bulsa ko ang kalamansi. Mabuti na lang at hindi niya ako napansin. Humagod sa aking lalamunan ng mainit na sensasyon at naramdaman ko na medyo matapang ang naturang wine. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na nahahabag ako sa kanya. Nakayanan niya ang ganoong klase ng dagok sa kanilang pamilya at sinikap niyang magpakatatag
kahit walang mga magulang na gumabay sa kanya. Pero sa kabila nun ay naging alerto din ako at naghanda kung sakaling mayroon man siyang masamang balak sa akin. Binago ko ang paksa na pinag-uusapan namin at tumabi pa siya sa akin hanggang sa ihiga niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Nagpasalamat siya sa akin na magpapaunlak ko sa imbitasyon niyang sumama ako sa kanyang bahay. Lumalandas na naman ang kanyang mga kamay patungo sa aking labi, pababa sa aking leeg. Hindi na ako komportable at talagang hindi na maganda ang nangyayari. Medyo dumidistansya na ako sa kanya. Hindi ko kayang pumatol sa lalaking malaki ang katandaan sa akin. Wala sa isip ko ang pumasok sa makamundong pagnanasa at magpagamit para lang sa pera. Marami akong kaibigan na nakikisama at talagang pumapatol sa mga matatanda o sino mang lalaki na kapalit ang pera. May iba naman talagang nahuhumaling at umiibig pero ipinangako ko sa sarili ko na kung may gugustuhin man akong lalaki ay yung kaya kong pakasalan at iharap sa altar. Lalaking kaya akong ipaglaban at mabigyan ako ng isang maayos at masayang pamilya. Ayoko rin naman na makipag one night stand dahil hindi ako natutuwa sa mga panandaliang aliw para lang makiuso sa ibang babae. Isa pa, naniniwala ako sa sinabi niyang may lahi siyang aswang. Alam ko na kahit anong mangyari ay kampon pa rin ng kadiliman ng ganoong nilalang. Anumang oras ay pwede niya akong patayin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at medyo bumabalik na naman ang kilabot na naramdaman ko sa nagdaang usapan namin tungkol sa kanyang pamilya. Nabanggit niya sa akin na ayaw niya sa babae ang pakialamera, manunulot at mang-iiwan. Lalong ayaw niya ng katulad ng kanyang ina na pumapatol sa mas bata at nangangabit. Dagdag pa ni Ginoong Sebastian na malaki ang galit niya sa mga babaeng malalandi at hindi kontento sa isang lalaki. Hindi na niya pinatatagal ang relasyon at pinapatay na niya at kinakain ang mga lamang loob ng mga babaeng nakakarelasyon niya, lalo pat nahahanapan niya ng butas. Tinanong pa niya ako kung katulad din ba ako ng kanyang ina. Kinabahan ako sa mga tanong niya. Medyo lumalim at naging seryoso ang kanyang tinig na para bang nagtatanong sa isang kriminal. Umiling-iling ako at nagwika na hindi ako malandi at hindi ako ang klase ng babaeng namamangka sa dalawang ilog. Napangiti si Ginoong Sebastian at mukhang nakontento siya sa aking mga sinagot. Tinanong pa niya ako kung mayroon akong nobyo at iginiit ko na wala, kaya naman nangislap ang kanyang mga mata. Hindi ko na mapigilang manlamig. Pakiramdam ko ay aatakihin na ako sa puso sa kasunod ng katanungan sa akin. Seryoso pa siyang nagtanong sa akin kung nakatikim na ba ako ng luto ng Diyos. Sumang-ayon na lang ako kahit ang totoo ay hindi ko pa yun nararanasan, para lang tumigil siya sa pagtatanong sa akin. Ngunit masama pa yata ang naging resulta ng pagsisinungaling ko. Mukhang natuwa siya sa isinagot ko sa kanya. Sumidla at naging pilyo siyang kumilos ng mga oras na yon. Nakakatiyak ako na iisa lang ang tumatakbo sa isip niya at kinakailangan kong makahanap ng paraan upang makaligtas sa mahirap na tagpong yon. Magsasalita na sana ako subalit naunahan niya ako. Tinanong niya ako kung napag-isipan ko na ba ang inaalok niya sa aking trabaho. Bigla niya akong hinawakan sa muka. Naging mapangahas ang kanyang mga kamay at naging seryoso ang kanyang mga matang puno ng pagnanasa. Akmang pinihit niya ang ulo ko patungo sa kanyang muka upang mahalikan ako sa labi. Subalit bigla akong tumayo at tinanong ko siya kung saan matatagpuan ang palikuran, sapagkat tinatawag ako ng kalikasan. Naging pormal ang pakikitungo niya sa akin. Itinuro niya ang daan at nagpumilit siya na samahan ako, pero pinigilan ko siya at nagtungo akong mag-isa sa daan. Lumagpas ako sa kusina at napansin ko ang isang silid, kaya pinihit ko ang doorknob. Ngunit may launiligan akong mahinang tinig buhat sa may basement. Hindi ko na nagawang umihi at para akong binuhusan ng malamig na tubig mula sa aking kinatatayuan. Napuno ako ng kuryosidad sa kung sinong tao ang umuungol sa may basement, kaya maingat akong lumihis ng daan. Nilingon ko si Ginoong Sebastian at abala siya sa pag-inom ng wine, kaya mabilis akong pumunta sa may basement.
Kaya lang ay nakakaramdam ako ng kaunting hilo. Hindi ko alam kung bakit maduduling na ang aking paningin at kamuntik na akong mapabulagta sa sahig. Pakiramdam ko ay may balak na masama sa akin si Ginoong Sebastian at siguradong may inihalo siyang pampatulog sa aking inumin. Kinontrol ko ang pagkahilo ko at bumaba ako sa basement. Doon ay narinig ko ang isang mahinang umuungol na tinig na tila naghihingalo ang taong humihingi ng tulong. Pinihit ko ang bisagra at nagulat ako na hindi yun nakalak. Nakaligtaan siguro ni Ginoong Sebastian na isaradong mabuti ang pinto. Pumasok ako sa loob at tinahak ko ang malalaking banga na nasa bungad ng pinto. Naglakad ako at hinanap ang pinagmumulan ng tinig hanggang sa mapansin ko ang isang bukas na tapayan kung saan doon ko narinig ang mga kaluskos at paghikbi ng isang babae. Binuksan ko ang takip at sinilip kung anong nasa loob hanggang sa namilog ang aking mata nang matagpuan ng isang payat at hubad na katawan ng babae. Nakasiksik sa loob at nakaluwa ang bituka. Sumusuka siya ng dugo at halos nagtatarak na ang kanyang mga mata. Bumagsak sa sementadong sahigang takip ng tapayan at nagkapira-pirasong lumikhayon ng kaunting ingay na naging dahilan upang mapaatras ako sa aking kinatatayuan. Dumagundong ang tinig ni Ginoong Sebastian. Nagrigodo ng puso ko at lumingon ako sa aking likuran. Kitang-kita ko si Ginoong Sebastian na nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. May mahahabang kuko at pangil. Magulo ang makakapal na buhok at mabangis ang kanyang muka. Isa siyang aswang at gusto niya akong lapain ng mga oras na yon. Binulyawan ko siya at sinabing isa siyang halimaw na hindi na dapat magtagal sa mundo. Humalakak siya at pinanlisikan ako ng mga mata. Ipinagtapat niya sa akin na talagang pinatay niya ang kabit ng kanyang ina. Bukod pa doon ay isiniwalat niyang lahat ng mga babaeng nakakaulayaw niya ay ipinagpapalagay niyang katulad din ng kanyang ina. At ibinilang pa niya ako sa mga yon. Ibinuka niya ang kanyang bibig at mabilis kong kinuha ang tansong punyal at kalamansi. Ipiniga ko ang kalamansi at natalsikan siya sa muka. Umangil siya pero pilit pa rin niya akong sinunggaban kaya nanlaban ako at nasaksak ko siya sa bandang tagiliran gamit ang tansong punyal. Napalugmok siya sa isang tabi kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakas. Ipinagbagsakan ko sa sahigang magagaang banga upang makasagabal sa kanyang paghabol sa akin. Paika-ika kong lumabas ng basement subalit napatid ako at napabagsak sa sahig. Nahablot niya ang paa ko at pinagkakalmot ako sa likod. Mabuti na lang at nasipa ko siya. Nakabangon ako at nagmamadali akong nagpunta sa may kusina. Naghabulan kami at hindi ko pa rin makontrol ang matinding paghilo. Hinawakan kong mabuti ang tansong punyal at iwinasiwas ko sa kanyang direksyon. Subalit mabilis niyang natabig at nahulog sa sahig. Sinakal niya ako pero nasuntok ko siya sa tagiliran. Dali-dali kong kinuha ang tansong punyal bago pa siya makabawi. Bumunggo ako sa mga lamesa at sopa patungo sa sala. At halos gumagapang na ako sa may sahig dahil talagang matindi na ang epekto ng pagkahilo ko. At anumang oras ay pwede akong mawalan ng malay. Mabilis pa rin siyang kumilos kahit na may saksak siya sa tagiliran. Naabutan niya ako at kamuntik na niya akong masabunutan pero nakuha ko ang bote ng wine at mabilis kong inihampas sa kanyang ulo bago pa ako makagapang patungo sa doorknob ng front door. Pinagpipihit ko pa ang bisagra at pagkatapos ay lumabas ako ng bahay. Nagpagulong-gulong ako sa may beranda ngunit hindi ako tumigil sa paggapang papalayo dahil siguradong masusundan ako ni Ginoong Sebastian at hindi siya magdadalawang isip na patayin ako. Noong nakalabas siya sa pinto ay pinilit ko na bumangon. Para akong lasing na hindi ko malaman kung saan ako magtatago. Napansin ko na nakalak ang gate kaya nagpilit akong kahit mahirap na umakyat sa sementadong pader na pinagkakabitan ng gate. Pero bago makarating doon ay nahablot ako ni Ginoong Sebastian at nakalmot niya ako sa tagiliran bago ko siya nasuntok sa muka. Napanugmok ako sa beranda at namilipit sa sobrang sakit subalit kahit masakit ay pinilit ko na makabangon.
Kinakailangan ko makatakas dahil kapag napuruhan na naman niya ako ay tiyak na babawian na ako ng buhay. Ayokong mamatay sa ganoong sitwasyon. Marami pa akong pangarap sa buhay at ayokong masira lang yon ng isang nilalang ng dilim. Hindi ko na siya hinintay na makabawi ng lakas. Umakyat ako sa pader at hindi ko na inisip kung gaano kataas ang kababagsakan ko. Basta na lang akong tumalon at nagpapagulong-gulong hanggang sa mapatama ang likod ko sa lupa. Akala ko noon ay nabasag na ang mga buto sa aking likuran pero nagpapasalamat ako at humihinga pa ako at tumitibok pa ang puso ko. Bumangon ako kahit sobrang sakit ng aking buong katawan. Hindi ko na naisip kung sinundan pa ako ni Ginoong Sebastian. Paika-ika akong nagpatuloy sa paglalakad sa highway hanggang sa may masumpungan ako na kotse sa di kalayuan. Nagdidilim na noon ang aking paningin at huminto ang sasakyan sa aking harapan. Kamuntik pa akong masagasaan kaya lang ay tuluyang umikot ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung anong kasunod na nangyari. Nagising na lang ako na nakahiga sa kama sa isang private hospital at natagpuan ko ang aking tiyuhin. Gayon din ang kanyang kaibigan na may-ari ng massage na aking pinagtatrabahuhan. Ipinaliwanag sa akin ng may-ari ng massage na siya pala ang nakakita sa akin sa highway bago ako nawalan ng malay. Kaya dinala niya ako sa ospital at siya na ang nagbayad ng bill. Nabanggit niyang ginamot ang mga sugat ko sa iba't ibang bahagi ng aking katawan at kinakailangan ko pang manatili ng 1 linggo sa ospital upang tuluyan akong gumaling. Tinanong nilang dalawa kung anong nangyari sa akin, kaya pinaliwanag ko sa kanila ang buong katotohanan. Hindi makapaniwala ang dalawa matapos kong mailahad ang katauhan ni Ginoong Sebastian pero nangako sa akin ng manager ng massage. Natutulungan niya akong mabigyan ng hustisya sa ginawa sa akin ng mayamang magpapalayok. Lumipas ang 1 linggo at nakabalik na ako sa bahay ng aking kamag-anak. Isang araw ay bumisita sa bahay ang may-ari ng massage at inilahad niya ang naging resulta ng pagsusuplong niya sa mga otoridad ukol sa ginawa sa akin ni Ginoong Sebastian. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, nagtungo siya pati ang mga pulis sa bahay ni Ginoong Sebastian upang magsagawa ng research warrant, subalit laking gulat ng mga kapulisan na wala na doon ang matandang mayamang magpapalayok at wala ni isa sa mga kapitbahay ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Subalit nadiskubre nila ang mga bangkay ng tao na nakalagay sa loob ng mga banga at sisidlan. Ayon pa sa napag-alaman nila na isang reliable resources na ayaw magpakilala. Ginagamit daw ni Ginoong Sebastian ang mga dugo ng kanyang biktima sa pagpapalayok upang mas lalong tumibay ang mga produktong ginagawa nito. At bukod pa doon ay nangangawala ang mga lamang loob ng mga biktima nito. Hinalughog ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at family history ni Ginoong Sebastian at nadiskubre nila ang totoong pinatay ang kanyang ina sa loob ng basement ng bahay kung saan natagpuan itong wala ng puso, abdo at atay. Matibay ang ebidensya na ang kanyang ama ang pumatay sa asawa nito bago pa ito napatay ng mga pulis. Isa pa, malakas din ang hinala ng otoridad na may kagagawan si Ginoong Sebastian sa pagkamatay ng kabit ng kanyang ina. At hindi totoong naglayas siya pagkatapos na mahuli ng kanyang ama ang ina niya na may tinatagong kalaguyo. Natagpuan na lang daw ng tiyahin si Ginoong Sebastian na naliligo sa dugo at tila nawawala sa sarili sa loob ng kanilang bahay noong naganap ang krimen. Inisip nito na baka natroma si Ginoong Sebastian sa trahedyang nangyari sa kanyang pamilya, kaya inilayo siya ng tiyahin sa kriminal niyang ama. Napagtanto ko na maaaring magkasabwat ang mag-ama sa nangyaring patayan sa kanilang pamilya at posibleng parehas nga silang aswang na pumapatay ng mga tao. Binabalak na din ng mga otoridad na sampahan ng kaso si Ginoong Sebastian kaya tinutugis na siya ng mga alagad ng batas. Nanatili ako sa pangangalaga ng aking mga kamag-anak. Nagpalakas ako at inihanda ang sarili sa muling pagbabalik sa aking trabaho. Malaki ang pasasalamat ko at utang na loob sa may-ari ng massage, maging sa aking tiyuhin sa kanilang pagliligtas sa aking buhay.
Nagtrabaho pa ako ng mahigit isang kalahating buwan sa massage spa bago ako tuluyang bumalik ng Maynila. Mabuti na lang at hindi na ako ginambala na Ginoong Sebastian. Wala pa ring lead kung saan siya nagtatago at kahit paano ay nasa kalooban ko pa rin ang pangamba na posibleng hinahanap pa rin niya ako dahil hindi siya nagtagumpay na mapatay ako. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil inilayo niya ako sa kapahamakan. Hindi ko tinanggap ang alok na trabaho ni Ginoong Sebastian at kung nagkataon ay mapapadali pa ang kamatayan ko. Hindi na ako basta-basta nagtitiwala sa mga taong nag-aalok ng kagandahang loob para lang magkaroon ng trabaho. Kinilatis ko munang mabuti ang pagkatao gayon din ang background. Nang makatiyak ako na hindi ako niloloko o pinapaamo para mabitag. Bumalik ako sa Maynila at hinding-hindi ko na binanggit sa aking mga magulang at iba pang kamag-anak ang nangyari sa akin. Simula nang makilala ko si Ginoong Sebastian. Kahit paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko ang nakakapangilabot na karanasan ko sa bahay ni Ginoong Sebastian, ay pinagdarasal ko na lang ang aking kaluluwa sa Panginoon. Alam ko na hindi niya ako hahayaang mapahamak sa kamay ng masasamang kampon ng kadiliman saan man ako magpunta. Sinikap ko na ayusin ang buhay ko hanggang sa nakahanap na rin ako ng permanenteng trabaho. Nakakilala ako ng isang professional na manager ng bangko at hindi nagtagal ay nagpakasal na din kami at nabiyayaan ako ng 2 anak. Sa kasalukuyan ay masaya na akong naninirahan sa Maynila. Baon ko pa rin ang pamanang tansong punyal ng aking ama. Kaakibat na ito ng buhay ko at alam ko na balang araw ay ipapamana ko rin yun sa aking mga anak sa tamang panahon. Hanggang dito na lang ang aking kwento at maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Rita.